Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasama niyo nag-iisang liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Mas malaking gulo sumiklab sa ikalawang araw ng demolisyon sa New Manila, Quezon City. Ilang residente, bato at pillbox ang sandata laban sa demolition team. Pamamahagi ng financial assistance sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita. Muntik nang mauwi sa tulakan. Pero ilang beneficiary, mahigit 100 piso lang ang nauwi. Dalawang salok. Dalawang salok ng bigas. Sa kabila ng panggigisa ng mga senador, BIR Commissioner Kim Henares, iginiit na hindi na mapipigilan ang pagpapataw ng EVAT sa toll sa Lunes. Are you still prepared to implement it on Monday? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So good luck to you and to all our motorists. Isang estudyante sa Bataan, comatose matapos umanong putpugin ng mga kaklase. At ang kwento ni Charis tungkol sa kanyang Glee audition sa interview ng online edition ng 17 magazine. Lalong tumindi ang gulo sa ikalawang araw ng demolisyon sa 6th at 7th Street sa New Manila, Quezon City. Pinaghandaan ng mga residente ang pagdating ng demolition team. Bukod sa bato at pillbox, gumamit din sila ng tear gas. Saksi si Emil Sumangil. Magkakasunod na pagsabog ang bumungad sa QCPD SWAT. Ilang sandali lang matapos magiba ang itinayong barikada ng mga residente. Nag-warning shot agad ang mga taga-QCPD SWAT. baka tamaan ka dyan. Pero gaano man kalakas ang kanilang puwersa, mukhang handang makipagsabayan ng mga taga rito. Hindi lang bato, kundi dumi pa ng tao at hayop ang kanilang inihagis sa mga otoridad. Nag-warning shot uli ang mga pulis. Ilang beses nag-warning shot ang mga pulis para mapatras ang mga galit na galit ng mga residente. Maya-maya pa, pillbox naman ang pinasabog. Hindi bababa sa 5 sumabog na pillbox sa demolisyon. Ang demolition team ni nervyos, tumakbo at umatras. Kulang sa 1 oras ang lumipas, na-clear na ang area. Pero hindi dito natapos ang pagpalag ng mga residente. Habang abala ang demolition team sa pag-iba ng mga bahay, muli silang pinasabugan ng tear gas. Halos himatayin ang ilan sa kanila habang nilalapatan ng paunang lunas. Maging ang cameraman na si Lando San Jose at assistant niyang si Loreto Alair nakalanghap din ng tear gas. Isang tao na pinaniniwala ang nagtapon ng tear gas ang naaresto. Bayaran ni Neri yan! Ang isa pa sa mga residente, sinasabing inatake sa puso ng sumiklab ang tensyon. Joy, natake na mo! Ako kayo! Ayun mo! Ayaw niya! Isa rin pulis ang nasugatan. Una nang humingi ng 1 araw na extension ng mga residente sa Sheriff's Office. Pero tinabla na ito ng korte dahil matagal na raw na abisuhan ang mga residente. Bukas nakatakdang dinggin sa korte ang inihaing motion for reconsideration ng mga residente. Emil Sumangil ang inyong saksi. Usapin ng lupa pa rin, dinagsang unang araw ng pamamahagi ng financial assistance para sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita. Pero halos hindi naramdaman ng ilang beneficiary ang tulong. Dahil ang ilan sa kanila, pambili lang ng 2 salop ng bigas ang nakuha. Saksi si June Veneracion.
Muntik pang mauwi sa tulakan nang dumagsa ang maraming tao sa bigayan ng financial assistance ng Hacienda Luisita Incorporated. Mahigit 10,000 farm worker beneficiary ang makikinabang sa paunang 20 milyong ayuda. Kaya naman halos hindi raw naramdaman ng iba ang perang ibinigay. Ang matandang ito, mahigit 100 piso lang ang naiuwi. Ano bang mararating ng 100 ngayon? Wala, 2 salok. Ha? 2 salok 2 salok ng bigas. bigas. Pero ano pa, sa totoo lang, ano na pakiramdam nyo, natanggap nyo 100 mahigit? Ha? Na. Hindi, anong pakiramdam nyo? Anong nararamdaman nyo? 100 mahigit? Nagpipila pa siyang ganyan dahil nung dalaga siya, yung nagtutuloy namin. Oo nga. Si Mang Pablito Biclat, hindi na makalakad kaya kinailangan pa siyang kargahin. Isa lamang siya sa maraming matatanda. May sakit at nanghihina ng benepisyaryo na bumiyahe papuntang Luisita para makuha ang kanilang financial assistance. Higit 3,000 ang kanyang matanggap. Nung nabalitaan po ng tatay ko na ang Hacienda Luisa ay magbibigay ng financial assistance, masayang-masaya po siya. Sa sobrang saya, hindi siya makatulog, hindi makakain, hindi makalakad. Unang araw ngayon ng bigayan ng financial assistance. Bahagi ito ng compromise agreement para maresolba ang matagal lang land reform dispute sa lupain ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. Pwede mong masabi na goodwill and at the same time show good faith o magandang pag-iisip. Sabi ng Hacienda Luisita Incorporated, ang liit o laki ng tulong pinansyal na matatanggap ng bawat benepisyaryo ay nakadepende rin kung gaano kalaki o kaliit ang hawak niyang shares of stock. Sabi ng Hacienda Luisita, may nakatanggap daw ng 9,000 pero meron din namang maliit pa sa piso. Kapag naaprubahan ng Korte Suprema ang compromise agreement, may ilalabas pang 100 at 30 milyong financial assistance. June Veneracion ang inyong saksi. At sa ibang balita, desidido ang BIR na ituloy ang paniningil ng 12% IVAT sa toll sa Lunes. Sa kabila po yan ang panggigisa ng mga senador sa pagdinig kanina. Saksi si Ruth Cabal. That generally everyone is taxed unless you can point to an exemption. None of the section exempted toll on VAT. No? Yan ang paulit-ulit na depensa ni BIR Commissioner Kim Henares sa Senate Committee on Ways and Means sa pagpapataw ng 12% IVAT sa lahat ng tollways simula sa Lunes. Katwiran ng BIR, ang pag-ooperate daw kasi ng toll ay isang negosyo na nagbibigay ng serbisyo na dapat buwisan. Wala rin daw nakalagay sa anumang batas sa pagbubuwis na exempted sa VAT ang tollways. Pero diretsahan itong kinontra ng mga senador. Di na raw dapat patawan pa ng buwis ang toll na isa rin daw buwis na maituturing. That is a user's tax being imposed on the users of the road. You are actually imposing the tax for the first time. Under what authority can the Bureau of Internal Revenue decide that, well, on this date I impose this tax? You do not have that authority. Kinwestiyon din ng mga senador ang umano'y sariling formula ng DOTC sa pag-round off sa sisigiling VAT sa ilang tollway, partikular dito ang SLEX. Sabi ni Senador Alfrecto, lumalabas daw kasi na imbes na 12% IVAT lang ang sisingilin, alinsunod sa batas, aabot daw ng mahigit 15% na IVAT ang planong singilin sa SLEX. Paliwanag naman dyan ng BIR, desisyon daw ng Toll Regulatory Board ang pag-round off ng singil. Walang ganun sa tax code. Because of the law, impracticality of the laws change. What right law can you do that? You are already arrogating unto yourself the function of Congress. For example, matapos ang mahigit 2 oras na pagtatalo at paliwanagan, are you still prepared to implement it on Monday? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So good luck to you and to all our motorists. Sabi rin ng Malacanang, hanggat walang desisyon ng Korte o utos mula sa Pangulong ipahinto ang pagpapataw ng VAT sa toll, tuloy ang pagpapatupad nito sa Lunes. It would appear that the VAT on the toll would still be a go.
unless otherwise directed. Posibleng bukas ay makapaglabas na ng desisyon ng Korte Suprema kung ipatitigil o hindi ang BIR sa pagpapataw ng VAT sa toll. Pero ang 250% toll hike naman sa SLEX na isasabay rin sa Lunes, tila wala nang makapipigil. Kaya naman sa pre-hearing ng TRB dito kanina, nakiusap na lang ang ilang opisyal ng Batangas na gawing pautay-utay ang taas singil. Kung sila ay magtataas, sana naman huwag nilang biglain sa 250%. What I can do is to bring it to the board tomorrow, board meeting. So we will decide tomorrow on that. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Samantalang posibleng mabawasan na ang mga long weekend ngayong taon, paliwanag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, naniniwala raw ang Administrasyong Aquino na mas matimbang ang benepisyo sa negosyo kung babawiin na ang mga long weekend. Pero wala pang pinaplanong direktiba na babawi sa naunang kautusan ni dating Pangulong Arroyo tungkol sa non-working holidays. Case-to-case basis daw ang gagawin nilang pagdedesisyon sa mga holiday. Wala pang desisyon ang palasyo kung anong gagawin sa National Heroes Day na pataktak naman sa August 30, araw ng Lunes.